Minsan guys, no, habang nagkakape ka, iniisip ng mga pamilya mo, hindi mo mamalayan, mapapaluha ka na lang. Ikaw dito sa abroad, pagising mo, may kape kang maiinom, may tinapay kang makakain. Pamilya mo sa Pilipinas, pag wala ka pang sahod na maibigay, maghihintay pa sila kung meron silang mautangan. Minsan, walang maiinom na kape, walang tinapay. Ay, bakit kaya sobrang hirap ng buhay? Ay, ewan ko ba? Hanggang kailan tayo magtitiis sa hirap? Kahit anong gawin nating pagsisikap, kulang pa rin, hindi pa rin sapat. May mga trabaho man, pero hindi permanente. Kaya, ikaw ang sumusuporta. Gustuhin mo man mag-ipon, hindi ka makakaipon dahil kapos ka. Magkano lang ang sahod bilang isang OFW? Yung iba, malaki ang sinasahod. Yung iba, maliit lang. Katulad ko, hindi sapat ang sahod ko. Pero hindi ako pumunta dito para sa mga luho ko, para sa sarili ko. Pumunta ako ng abroad, magtrabaho para makatulong sa mga anak ko kahit papaano. Para pag oras na kailangan nila, pag nahihirapan sila, pag kinakapos sila, ako ang gumagabay. Hindi man ganun kalaki. Minsan yung iba nagtatampo pag hindi na kasi hindi kaya. Hindi kayang pagsabay-sabayin. Hindi maibigay ka agad. Pero tinitiis ko yun lahat. Okay lang sa akin. Pag magtampo sila, pag wala akong maibigay, tinitiis ko. Pinipilit kong maging masaya. Pinipilit kong magpakatatag. Lalo na pag may problemang dumarating, syempre magulang ka. Kailangan mong umalalay. Minsan magawa mo ng paraan dahil yung sahod mo hindi pa nga dumarating, wala pa. So, gagawa ng paraan, mangutang, tutubo. Pagdating ng sahod, magbabayad. Kaya kinakapos. Pero kakayanin ko lahat. Para naman sa mga anak ko, yung paghihirap ko yung pagod ko. Kahit marami na akong naramdaman sa katawan ko, marami na akong iniinda, pero pinipilit ko. Lagi na lang akong nananalangin na sana bigyan pa ako ng lakas, sana bigyan pa ako ng mahabang buhay, dahil alam kong pag mawala ako, hindi kakayanin ng mga anak ko. Hindi pa nila kaya na mawalan ng ina. Tanging hiling ko lang sa Panginoon na huwag niya akong bigyan ng sakit. Pag mayroon man akong naramdaman, na sana pagalingin niya ako agad. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Pero walang susuko. Patuloy tayong lalaban sa buhay.
Tutuloy tayong lalaban sa mga pagsubok hanggat kaya. Hanggat kaya nating harapin ang mga problema dumarating sa atin. Dahil hindi tayo bibigyan ng problema kung hindi natin kakayanin. Pero gawa natin ng paraan para masolusyonan. Huwag tayong magpahina dahil lang sa problema. Mas lalo nating tatagan kung ano man yung unos na dumarating sa buhay natin. Oo, mahirap. Masakit. Tulad ko, tinitiis ko lahat. Dahil lagi kong iniisip, paano na lang pag wala na ako? Paano na ang mga anak ko? Kaya pa kaya nila? Kaya kaya nila? Yun ang lagi kong iniisip. Kaya Lord, sana bigyan mo pa ako ng mahabang buhay na maging malakas, matatag. Hindi ko kayang maibigay lahat ang gusto ng mga anak ko. Pero naman siguro balang araw pag makaraos, mayroong katuwang magtulong-tulungan sa mga problema, siguro makakaraos din balang araw. Pero sa ngayon, titiisin ko muna lahat ng pagod at hirap. Sa ngayon, puro luha at iyak pa. Sana naman sa sunod, Lord, kasiyahan naman para sa pamilya ko. Maging masaya naman kami kahit minsan lang. Kaya tayo, kung ano man ang problema dumarating sa atin, laban lang tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. Lalo tayong magsikap. Lalo tayong magpakatatag. Dahil kung maging mahina ka, lalo kang mahihirapan. Ngiti mo lang. I-smile mo lang yung mga problema. Libangin mo lang. Kahit hindi mo kaya, pilitin mo. Pilitin mo ngumiti. Pilitin mo maging masaya. Pagkatapos nito, gagaan din ang loob mo. Balang araw, hindi ka na mahihirapan. Hindi na tayo mahihirapan. Sa iba kong mga anak, pagpasensahan nyo na kung hindi ko man maibigay ang mga gusto ninyo. Kung nahihirapan man kayo ngayon, kung minsan kumakain kayo walang ulam, pasensya na kayo. Hindi ko kayo kayang pagsabay-sabayin matutulungan. Pasensya na kayo. Hindi ko kaya. Ang tanging maibibigay ko lang yung pangaral na maging matatag kayo sa anumang hamon ng buhay, sa anumang pagsubok. Yun lang ang lagi niyong tandaan. Huwag kayong sumuko, gagawa ng paraan para masolve ang problema.